Alright? So success number 29 mga kaigsunan, and the title of our message this morning is The Ultimate Success Ever Happened. The ultimate success ever happened. Pasabot na ng ultimate, that is pinakangilngig yun. Pinakangilngig nga success nga nahitabo sa kalibutan. No? Wala na nilabaw pa ani. So kani nga success mga kaigsunan, diri ta magsugod. Kay diri pud ta nagsugod. O sabtanan ninyo ha. Kinahanglan diri ta mosugod ani nga ultimate success tungod kay diri pud ta nakasugod. Diri ta nagsugod pagkaguba. Dapat diri sa ta mosugod og pagbarug. Nasabtan na to? Kay kung dili ta mosugod ani nga ultimate success nga atong tun-an karon mga kaigsunan, you can never start a new life. Gipromise man sa Ginoo, old things are passed away, behold, all things are become new. Di gud ka kakitaan ang new life nimo. Ang imo ra gihapon nakita is the old life. Unsa man makigbugno sa problema. Ayo bugno ang problema. Kay ang problema pag bugnoon managhan. Daghan kay problema mutunga pag bugnoon nimo problema. Dapat ang problema distansyahan, iampo sa Ginoo. Learn the problem from a distance, and then let the Lord work out and continue to do the work of the Lord. Kay babag man na, babag na sa pagka-servant. Mao na nga sa atong kinabuhi, we are still learning. Sige pa man tagkat-on. Makaagi kay mo problema, relationship problem, financial problem, usa pa nang problem mga kaigsunan. Unya, pag dili nimo iswag ang imong kaugalingon, maluya ka, maguba ka, mapildi ka. Di pud ka ka-learn. Mas maka-learn ka kung mudistansya ka sa gubot. Kay makita man nimo tanan. Pero tuwa ka sa kagubot, unsa may ma-learn nimo? No? Fear. Unya tendency is mapugos pug kag pamunal pod kay naanak ka sa gubot. So pa may buhaton nimo nga bunalan man ka. So apil pug ka magunga pug kag bunal na, mamunal pug kag apil. Nya unsa may na-learn nimo dito? Mo na to learn, distance, look at the problem, learn and grow. Continue to do the work of the Lord. Simple kayo. Amen? So, kani, mahimo na yung part sa atong success mga kaigsunan if we are going to learn this. Alright? Atong basahon please. Arita sa Romans chapter 5. Arita diri magtuyok ani nga Romans chapter 5. This is a very important success na angay mahibaw-an. Kaybaw naman ta ani actually, pero usahay makalimot ta ba? Nga naay nahitabo nga ultimate success. Alright? 5:15. Dunganon na ito sa pagbasa. Diri na to makitaan ang ultimate success. Dungano na to. Ready, go. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us wisdom to understand your words. Lord, sometimes mubasa mi sa imong pulong, dili na mo makita ang imong mensahe, pero salamat kay Lord nga sa sige na mong basa, sa sige basa, balik-balik, na ay mga mensahe nga imong ihatag og among kinahanglan kat-unon. So this morning, help us, O God, nga makita na mo, makatunan sa matag usa, dear Lord, kining usa ka importante kaayo nga mensahe nga gusto nimo ipahibaw kanamo karon. Please use me, empower me to preach your word, O God, according to what the Bible says and according to your will. Thank you, Lord, for your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So dunay duha ka ultimate success nga makita na to aning verse. Kanang gikuluran diha. Offense and grace. Amen. Og dili na nimo kat-unon, diba? O og G. Og di na nimo kat-unon, way may tabo sa imong kinabuhi. Amen.
O di ba? So, atong i-learn ang una nga success nga naitabo mga kaigsunan, which is the ultimate offense. The ultimate offense. Wa nay mulabaw pa ani mga kaigsunan, kay kani nga klase nga offense, it is only done by one man. Usa ka tawo, damay tanan. O napay mulabaw ana? Laliman ka, why na exempted? Tanan na damay? Nakasuway na mo, nakasamo niya na nadamay pipila ka tao? Unya nindot tanahon? Damay tibok pamilya, damay tibok kanang kuyog nimo. Ikaw raman unta to'y namunal na damay imong kuyog tanan. Di ba? Nangawat ka. Unya ang imong kuyog gidako og apil. Are you listening? Nakasabutan lang madamay. Dili gyud aktual nga iyang gibuhat pero nadamay siya. Kani nga offense, damay ta tanan. Mao ni nga sa tanang klaseng offense, champion, undefeated until now. Hangtod karon nagpadayon ang iyahang epekto kaning salaa mga kaigsunan. It happened only once. Pero hangtod karon nagpadayon ang iyahang collateral damage, which is kita. Ug ang mataw pagyod aning kalibutana. Damay na daan. Alright? Basahon na to please. 15a. Kani sinugdanan sa 15. Ingos Bible mga kaigsunan. But not as the offense, so also is the free gift. So naani makita nimo na offense naman po'y free gift. For if through the offense of one, kinsa man nga one? Adam. Many be dead. For the wages of sin is death. Tungod sa sala nga nabuhat ni Adam. Unsa man to nga klase nga sala? Disobedience. Di ba mauna ang gisulti pod sa Ephesians chapter 2? Nga ang prince of the power of the air, which is the devil, Satan, mga kaigsunan, is working. Asa man? Ngadto sa mga children of disobedience. Sa ato pa, nagpadayon ang kalihukan ni Satanas. Asa man nato makita nga nag-work out si Satanas kinabuhi sa tao. Ngadto sa individual ni bisan kinsa nga disobedience. Mo na nga kung makita nimo mga kaigsunan, wa exempted na ni kitang tanan. Young adult children. Bisa pag senior citizen, pwede. Because every one of us naagit tay authority. Unsa man ang authority? To practice obedience. We may not love and like our authorities. Pero gibutang na sa Ginoo ang mga authorities sa atong kinabuhi so that we could recover that offense nga gibuhat ni Satanas sa mankind nga gi-create sa Ginoo, which is disobedience. Kay mao nay ga-work out sa atong kinabuhi. So man kung nakita nimo mga kaigsunan that naa kay authority sa imong kinabuhi and you have a problem with your authority, the devil is working in your heart. Amen? Nag-work out ang yawa. Unya, para asa man na? To build you. Sugod pa sa sinugdan mga kaigsunan. Naka-place ang yawa sa kasing-kasing ni Adam and Eve. Dito nagsugod ang pagkaguba sa mga tao. Dito nila nahibawan nga sila di ay nagkahukas. Dito ni sugod ang malis. And dito ni sugod ang kanabitong lustfulness. Tungod ra gyud sa disobedience. So mo na hantod karon ang yawa gigamit na niya and effectively he's winning. Kay makita nato mga kaigsunan when we talk about authority and subordinates, pagkadaghan ng problema. Sugod sa panimalay. Wala ga-exercise ang mga membro sa panimalay. Kanabitong respetuhan ang authority which is the parents. Wala na na-exercise. Hangtod na ngadto sa trabahuan, ngadto sa kanang negosyo, sa simbahan, sa panggobyerno. Tanawa, respetado ba ang mga authority?
Kinsang naos presidente wa sunuga. Nga klaro manunta ang gisulti sa Bible. Bisan pa ang ang imong kanabitang wala butari mo nakadaog, you need to support that person. Nga naman, the Bible says, support the government. Pero nga nung naamag yung daghan nga, sunugon yun na nila. Unya maurag, yapon ang nanunog. Sukad pa sa una, maurag, yapon na silang grupuha. Ilag yung sunugon, bisig kinsa pa yung presidente. Because there is a problem of disobedience. O kana nga word nga disobedience mga kaigsunan, ayaw nagsayon sayo na. Muna kung makita na nimo sa imong kaugalingon, na kay authority, na kay ba madas tong authority? Na kay authority, and then your heart has a problem against your authority. Be careful. Amen. Kay ang yawa, nagsigig trabaho sa imong kinabuhi para maguba ka sa unahan. It may not take effect immediately, but for sure, it will take effect. Tanawa ko sa epekto mga kaigsunan sa nabuhat ni Adam. All died. Tanan namatay. Usa nga kamatayon nga kumuabot ang imong kamatayon, aning kinabuhia, maadto ka sa impierno, which is the second death, mga igsoon. What an ultimate offense. Grabe nga offense, mga kaigsunan. Arita sa Romans 15:12. Romans 15:12. Tanaw sa nitabo after ani. Wherefore, as by one man sin entered into the world. Kang Adam niya, dilin imong binuhatan, kang Adam na binuhatan, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned, mga igsoon. Kasi nakasa, one man. Unsa ni tabo, tanan, nakasa na noon. Wa mo na alarma na. Na unsa na klase nga sala? Atong klaruhon, igsoon. Atong klaruhon. Sa 18 ug 19, sa first part aning 18, first part sa 19. Tanaw ha? English Bible. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Kadakong kasakitan. Just because of the offense of one, which is Adam, ang iyang sala, mga kaigsunan, plainly disobedience. Wala lagot siya ni tuman sa Ginoo. Ang naitabo, wala siya idea ba, unsay may tabo ba? Simple na makaingingon sa Ginoo, ayaw nagkauna, kay kung kauna na nimo, you will surely die. You will surely die. Nikaon man Ginoon. Di namatay ang iyang espirituhanon nga connection sa Ginoo. Mo na ni tanan mahimugso aning kalibutan na mga kaigsunan putol. We are come short of the glory of God. Pasalamat ta mga kaigsunan nga naay Jesus Christ nga nagpabalik na to. So naay condemnation resulta aning ultimate offense. Unsa man ni siya gihinganlan sa verse 19. For us by one man's disobedience, many were made sinners. Oh. Mo na kung naay disobedience diya sa imo kasing-kasing, palayasa na. Presensya sa yawa na. Amen? Ilha. Una, ilha ay imong authority. Sa balay, si Papa o si Mama ang authority. Ni mamag ni Papa, si Papa mao'y authority. Si Mama dapat dili ka mo overpower ni Papa. Para ang imong mga anak, makahibaw sila how to submit to the authority. So ang mga asawa, kamoy example sa inyong mga anak. Submit to your own husband. So ang mga bata, mga kaigsunan, sayon ra nimo tudluan, submit to your authority. Sama ni Sarah nga gitawag ang iyang bana nga Lord. Grabe ang tudlo sa Ginoo about submission. Because it will kill disobedience. Amen? And God gave us that word love
iyang gibutang sa atong kasing-kasing, it will kill disobedience. So gitagaan na tas Ginoo strength to defeat disobedience, mga kaigsunan. And please, ayaw dinanghag kay sakto gyud ang giingon sa Ephesians, mga igsoon, that the devil is still at work sa mga bata nga masupilon. Amen. He is at work. Mo natudluoy gyud na inyong mga anak, parang musupak na siya, ingna gyud na samtang gamay pa ba? Anak, kay baw ba ka nga kung musupak ka sa imong parents, naglihok ang yawa sa imong kinabuhi. Ayaw sila inip, supak ka! Ikaw po, nayawaan. Tanaw niya mo, mas yawa pa ka na ako. Let them look at the Bible. The devil is at work in your life. How can you tell your children that the devil is at work nga ikaw, maroon kagyawa po? Are you listening, parents? We are all endangered. Because you, parents, also have authorities. Your pastor is your authority. Usay dili ninyo paminahon, mga igsoon. No? The highest authority you have in this world is the man of God because he is next to God. Siya man representante sa Ginoo. Wala may power ang mga pastor. Pero tungod kay sa nahimo silang speaker of the kingdom of God, mo na nahimo silang close. Mo lagi na sa ato ang panggobyerno na atay presidente Duterte, kisa speaker Roque. Di ba pag mo-istorya si Roque, di na natin magduda unsay iya gisulti? Nganong pag ang pastor mo istorya about the kingdom of God, dudahan man? Di ba? Hagbay pa na, sukat pa na sa una, because the devil is at work in your heart, in your mind, to make you disobey. Sukat pa na sa panahon ni Moses. Pero always remember this, mga igsoon, ang tudlo sa Bible. When you disobey the authority, especially the man of God, you are not fighting against him, you are fighting against God. Dali ba kasi gisugo sa Ginoo si Moses, ang mga tao nagsigig away ni Moses, niyo na ng Ginoo, Moses, hantod kanus man ang mga tawhan na magsig pangaway na ako. Ang Ginoo ba nag-away si Moses man? Nasamtan na to. Kamu mga bata, if you're fighting against your parents, you're not fighting your parents, you're fighting God. Because your parents are authorities. If you're going to fight the government, you are fighting against God because it is God who gives power to their authorities. Because there is no other power but the power of God. Mo nagisulti sa Bible. Mo na anak ta dapat ka respetado sa mga authorities nato sa kinabuhi nato. Amen? No, sa dalan, sitom, authority man na. Di na wawayon. Nya corrupt man, problema na niya sa iyahang pagka-authority. Dili na nimo problema. Mahimo na nimo problema, kumusukol ka. We cannot fight authorities. So, ultimate offense, mga kaigsunan, it affects all men. Mo nang ultimate siya. So, sad to say, we are all victims of this mistake. And we will remain a victim if we are not going to learn the next ultimate, mga kaigsunan, this morning. The ultimate grace. The ultimate grace. Balikan na to ang atong text, mga kaigsunan, Romans chapter 5, verse number 15 and letter B. The Bible says, much more the grace of God. Tinuod na ipikto ang ultimate offense. Pero sa gisulti sa Bible, much more. Kung nahimong champion ang offense, which is disobedience, ingon sa Bible, mga kaigsunan, much more ang ultimate victory ni Christ. Nga kung nakahatag og kamatayon ang ultimate offense, makabuhi sa namatay ang grace. Pagkaninduta, lupig ang offense.
Amen. Use Bible, much more, the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Gihatag niya sa kadaghanan. Mo nagiingnan ta mga kaigsunan, ayaw hunong, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Unsa man ang gospel? The grace of God. The free gift of salvation. The ultimate grace. Amen? In Romans chapter 5, 16 to 21. Use Bible, and not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, it's true, but the free gift is of many offenses unto justification. Kaya ang usa ka sala, which is disobedience, nanganak og klase-klase nga mga sala, daghan na kay sala, malista nimo mga kaigsunan aning kalibutan na nagsugod na gid siya disobedience. Kaysa una, originally, wag gyud kalibutan si Adam unsaon pagpakasala. Wag gyud siya kaybaw gyud. He doesn't know what is wrong and right. Everything is right. Everything is obeying God. Everything is doing what God says. Before na fall ang tao. Mo nagahapsay kaayo ang Garden of Eden. Free kaayo mga kaigsunan ang tree of knowledge. Tree to know good and evil. The tree of life, mga kaigsunan, naara diya. They can freely eat. But except the tree of knowledge. Amen? So tanaw unsa kadako nga kaguba mga kaigsunan sa gibuhat sa tao, sa gibuhat sa yawa ngadto sa tao. Pero pasalamat ta, the ultimate grace of God. Amen. From many offenses to justification. Kanindot. O ipa, pila nakasala nabuhat nimo? Nabali naman ang tao. Ang human race, they don't know how to do good. But they are master in doing bad. Until grace come in. Then that's the time you begin to realize that there are sins in you. Sayop di ay ni. Diya pa ka nahigmata mga kaigsunan after the grace came into your life. Verse 17. For if by one man's offense death reigned by one, much more, tanawa na ko ng mga sultis Bible, much more, they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Mga kaigsunan, ang ipasabot sa Bible, sa dihang ang usa ka sala, ni sud na sa kalibutan. Ingon pa sa verse number 12, ni kuyanap ngadto sa mga katawhan, and people cannot resist sin. Nahimo silang servant of sin. Dili sila kabalibad sa sala, mga kaigsunan. Ingon sa Bible, much more the grace of God. Tan-awag giunsa na to, pagtulisok ang Ginoo mga kaigsunan. That when we receive grace, we continue in sin. Ganyan man ang Bible nga much more, unta, much more. Nga kung ni-rain ang sala sa tao, after ang disobedience ni abot sa kalibutan mga kaigsunan, o ang kalang sala ni-rain sa kinabuhi sa mga tao, pag-abot sa grasya, ingon ang Bible, much more ang grace mo reign sa atong kinabuhi with Jesus Christ, by Jesus Christ, mga igsoon. So nadirita na sipyat, kay wala ta ni sunod ni Christ. Mao na nga bisan pa believer ta, ang atong kinabuhi, unbeliever gyapon. Because we did not allow grace to flourish into our life. Di maayo ang kinabuhi sa mga Kristohanon kay wa nag-flourish si Christ. Amen. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Kanindot.
Kanindot anang bag-o ka. Nahugaw ka pero gipaagi ka sa proseso sa pagkamatay ni Christ dito sa cross. Wala ka naka-feel sa pain ngadto sa cross mga kaigsunan, but na ikaw may beneficiary sa gibuhat ni Christ ngadto sa cross. Gipaagi ra ka mga kaigsunan sa proseso, gilimpyuhan ka sa Ginoo, pinaagi siyang hamiling dugo. And after ka nahimong limpyo mga igsoon, what happened? Ikaw may nihampak sim kugulingos lapok. Ikaw man ituyo gyud. Verse 19. For us by one man's disobedience, many were made sinners, so by the obedience of one. Tanawag yun sa pagpildi ni Christ ang disobedience, gipildi niya og obedience. That's how to stop disobedience. By doing obedience. So, pag sa diyang gibuhat na ni Christ ang obedience, obedience of one shall many be made righteous. What an ultimate grace. Daghan na damay nahimong righteous. O niya nimdumi, kana nga righteousness nga gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili na sin ha. Sin man ang gibutang ni Satanas sa imong kinabuhi. Unya, wa na ka nahimo na kang servant of sin. Pero sa dihang gibutangan na ka sa righteousness of Christ, dapat nahimo sa kang servant of righteousness. Nga wa kay mahimo ba kundi magbinutan jud ka. Sabi niyo ang kalibutan badlungon kayo pero wa jud ko mahimo gyud, buutan jud ko. Dutam tagingon anoy. Ang imong mga amigo sa una, hala kusog kem ni garilyo, kusog mo inom nya pagkahuman ikaw Christian naman ka, wa jud ko mahimo gyud, mohunong gyud ko ana. I cannot do anything. I cannot fight against the righteousness in me. Pero mo lagi kinahanglan sa maintenance. Kinahanglan sa cultivation. Kinahanglan sa self-meditation. Amen? Nga ano rin na lagi, wa kay ba sikag meditate? Your eyes is always looking on the world, looking on TV, looking on the internet, and that is feeding your flesh? Cultivating your flesh? Di ba? Di ba may makita na to pirmi? But there is no feeding of your soul. So how can righteousness reign? Munang automatic nga ang sala, mo reign sa atong kinabuhi, mo dumala sa atong kinabuhi, because we are feeding sin upon sin. Mo may nakita na to. Sala. So sige, feed worldliness. But if we are going to feed our soul with the righteous word of God, mga igsoon, that's the time, igsoon, nga ma-change na from being a sinner to a righteous man. And trust the word. Kung sa iya gisulti, much more the grace of God should reign in your life. Pero mo lagi, ikaw may mo decide. When you resist to the grace of God, grace of God cannot move in your life. Kay kinahanglan na agi willingness. If there will be willing heart, mga kaigsunan, perfect ang atong kinabuhi. Perfect yun. Verse number 20. Yung Bible, moreover, the law entered that the offense might abound. Ano ba? But where sin abounded, grace did much more abound. Unsay masabot ani? Di ba Christian ta? When there is somebody who is called believer, who is a believer also, naa ang sala ni tugdon sa iyang kinabuhi. Kita nga mga believer, let grace abound when there is sin. Sabot ana, ayaw hukmi ang imo igsoon. That is the hard part of being a believer. Kanang higugmaon imong badlungon. Napay badlungon sa church? Love them. Yung mga ka, mag-apusar sila pastor. The more nga mulihok ang grasya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Now we can say a lot of things regarding the man who is, doing sin. And any of us could be a victim, including me.
I am not standing here holier than thou. Pwede ko mabiktima mga kigsunan. Ug unsa nga klase nga mga pamaagi sa yawa, I could be a victim also one day. So what will you do to me? You will judge me? Daog ang yawa. So if ikaw ang mahimong biktima sa yawa, sa bisan unsa nga klase nga sala, what should we do? Regarding sa verse nga atong gibasa. Now sa gisulti sa Bible, but where sin abounded, kung diin ang sala nagpabilin o nagdaghan, grace did much more abound. Amen. Ang pagsabot, ang paghigugma, mas mulabaw kaysa offense. Amen. Taraw sa gibuhat ni Christ. Sa offense nga gibuhat ni Adam, mga kaigsunan, gipalabuan niya ang offense sa grace. He gave up His life. He showed His love. He sacrificed for it. Kita mo, judge ta, wag kita nag-sacrifice. Igo rata mo open sa tong mouth ba? Unya pagkahuman mo, bash ta, bash. We are bashers. Di ba? Lisod para sa tong part. No, wako niingon sayon ni. But this is our power. Amen. Mabito na butang sa Bible igsoon ang prodigal son. Unsa gisulti sa amahan? The son, the eldest son is also a picture of part of the family. Di ba? And they are different from each other. Ang maguwang pirtig sukua. Reklamo siya sa gibuhat samahan. Ngano imo man nagipartihan? Ngano imo man nagitagaan og robe? Ngano imo man nagitagaan siya og bagong sapatos tanan hasta singsing? Ngano gibalik man nimo niya ang iyahang kanang part nga iya naman nagikuha? Ako gani. Nga nagpabili, nagtrabaho, wa ko nimo partihi. Simple ra kay gisulti samahan. Ikaw unsay ako imo. Pero imong manghod nawala ni pero nakita na nato. Gisukit-sukit ba sa amahan? Ang prodigal son? Di magagikan. Unsa may magabuhat? Unsa may mo nakatulan? That is how we deal with problem. Bila ta ka, Remart, nakasa ka, Brad? Public apology, Brad! Dalato ka balik sa simbahan kung mag-public apology ka! Ang wakahibaw, kung sa tiyang hinahitabo, yung nagtuo mo, ma-erase na sa utok sa mga membro, maglakaw na tawhala diha nga, magsige na siya gunahuna, ang yawa can work out in his life, di na siya mag-grow. We need to deal problem carefully. Muna ka mo, kung naamoy mga sala nga nahimo, direct to the man of God. We are going to heal that problem. Only the man of God can do that, mga kaigsunan. In the church. Nga ma-heal ka, nga way lain, nga masayod. Di kayo mag-explode ka diha sa imuhang kuan, mura kag super saiyan. Kaya kung sa may tabo, mag-super saiyan ka, mahimo ka super sayang. Naguba na inon, imo kinabuhi. We need to deal problem carefully. Especially ka ng mga personal problem. Makasa, matatanan. Una, ang pinaka i-protect yun nimo is your relationship with the pastor. Kaya usa ka adlaw makasa ka that you cannot face your brothers and sisters in the church. But you can always go to the man of God and talk to him about your problem. Dili man nga ikuan ka kanabang mura ka og kanabitong spoiled. Dili oy. Tudluan ka unsaon nimo pag get out ana salaa and then change and have a new life, have a new start without letting any person in the church to know. Amen. Kaya ang yawa gubo niya, rintan si Remart, gubo niya, muplant din siya og judgmental spirit sa matag membro. Success.
Tangtang, gupa. Nya mahibong ka. Ang knowledge, moabot sa laing church. That's how Satan spread bad news. Amen. So let's stop Satan winning by putting offenses into our life. Let the grace of God abound more and more where sin abounded. So asa man posible mo abound ang sin? Sa tuwa. Sa tuwa. Pwede mo mahimong makasamo. Makadumo og something bad sa inyong kinabuhi. Kamo mo gipasabot ana kung diin ang sala mo abound. So unsay buhaton nato? Kita nga mga believers, kita nga nagpossess sa grasya sa Ginoo, kita nga nagpossess sa kaluwasan mga kaigsunan, we should be the one that will understand our brothers and sisters and show to them that the grace of God is more powerful than the sin that Satan put into your life. That is love. Amen? So ato kadagan sa imong igsuon, ipanabi ka, dagan sa pastor. Whatever problem you have, you go to the man of God, the first thing that they will ask you, kinsa pa'y nakaibaw ani? At least, kaibaw na mo daan sa first question. Kinsa pa'y nakaibaw ani? Kaya kung naapay nakaibaw, I will call that person also. We need to protect. We need to win this battle. Kaya kung wala na nakaibaw, stop telling others. Amen. Let's start the process of healing. We need to heal. Unya, mas daghan makaibaw, mas daghan mo puno og samad. Mas dugay maayo. Unya, inig kaayo na nimo. Ang yawa, kaya kaayo niya nga hugawan kagbalik. Kung inig kaayo nimo, why nakaibaw lain? Naayo na ka. Kaya di man permanent ang sala sa Christian. Because we have grace that will abound more and more. So pwede ka natapilok, pwede ka naigo sa pana ni Satanas, pero matangtang man na. Ang dili pwede tangtangon is the grace of God. Unay permanent. Pero ang sala is not permanent to our life already because we are no longer the servant of sin. We are the servant of righteousness. Mauna na'y permanent sa atong kinabuhi. So kay kana na may permanentes itong kinabuhi, mauna na'y atong i-cultivate. Mauna na'y atong ipa-abound. Nasabtan ninyo, Igson? Because that is the ultimate grace. What na'y makapildi, anak? Verse 21. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Our secret nga mo flourish ang righteousness, mga kaigsunan, is the Lord Jesus Christ. Amen. Ayaw siya palay. Amen. Don't stop listening to Him. Don't stop following Him. Don't stop, mga kaigsunan, obeying Him. Again, we can defeat disobedience by obedience. Kabantay mo, giunsa sa Ginoo, ang mga apostol sa dihang iyang gitawag, follow me, and I will make you fishers of men. Follow me. Mauna, unsa may pasabat ng follow me? You do what I say. You go where I go. You follow me. Unsay tunlo sa Ginoo sa mga member ngadto silang pastor. Follow your pastor. Because following will defeat disobedience. Amen? So nasabtan na to, kung ato lang yun yung tumanon, mga kaigsunan, ang gitudlo sa Ginoo, walay malagas sa simbahan. O kung mutuman lang yun mo, nga inyong kanang i-healthy ang relasyon nimo sa imong pastor, whenever, whatever happened to your life, mga kaigsunan, o kanus ana may tabo, there is always healing
in your life. Nagihiling yun. Amen? So kung unsa ka grabe ang damage sa imong kinabuhi, magdepende gyud nimo. The longer you keep that sin in your life, the more damage he could make. And the more people will know, the longer it will heal. Sabi na to? Ako Sbon, ako binisayon. Sa kadugay ni mong kuptan ang imong sala, anak ka grabe ang damage may tabo sa imong kinabuhi. Kung unsa kadaghan mga tao na sayod sa imong sala, anak pod kadugay ang pagkaayo nimo. The longer healing will happen. So sa buhaton na to, stay close. Stay close. Stay close to the Lord. Stay close to His Word. Keep on obeying, keep on following. Mga ison, you are safe in His grace. Because this is the ultimate success that Jesus did for us. The ultimate success that Jesus did for us. It is not for Him. So start in your family. Kamo mga young people, submit to the authority in your house. Bisag di mo kasabot. Di mo kasabot ni Papa, of course. Pero wa man nag-ingon ng Bible nga, understand your authority and obey. Ningon man ng Bible, obey your authority. No? So what will happen if the authority will stop you from going to the Lord? God will take care of your authority. Are you listening? Because God honors obedience. God honors obedience good. So ayud kabalaka mga kaigsonan. If you are doing right, you are always right. Amen? So if you're doing wrong, you're always wrong. Atong i-learn, atong i-review mga igsoon. The ultimate success ever happened. Wala gani na nalabuan ba? Wala ni nalabuan. Ang unang ultimate success nga nahitabo is not good. Because it is the ultimate offense. Wa na ni nalabuan. Hantod kanon, champion gyapon ni. Kani nga salaa. All right? No? Unya matag mataw aning kalibutan na member ani. Paita. Pero pasalamat tas Ginoo mga kaigsunan because God made the ultimate grace. O kaning grasyaha, matud pa sa Bible, gilupig ang offense. So, ang may tabo, kung naa ka sa offense, ang imo ra gyud sige una-una, og tinuod. Sig duda. Og mao. Pero sa diyang giuna na nimo ang grace, ang naitabo na mga kaigsunan, let's go! Let's go! Let's go! G-O na, di na OG. Let's go. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. The Great Commission is not being obeyed because of disobedience to their direct authorities. Sugdan na to ang pag-obey. And then we will enjoy the benefit, mga kaigsunan, of obedience. Grasya sa Ginoo mulihok sa atong kinabuhi. Hapsay nga kinabuhi, nindot ka relasyon, abundant life, walay gutom. Amen? Kay kung naata sa kalibutan, layo tas Ginoo, layo tas panalangin, may tabo, patay gutom. O say may tabo pag gutom, patay. Wadyo kay kadaganan. Kung dili ka mapatay gutom, gutom patay. Parihara na ba? Unsay may tabo sa taytayan kung taas kayo nya magsigihan og kuan balik-balikan. Unsay may tabo sa taytayan?
Ha? O sa may tamos taytayan, kung kanang, sige balik-balik ba? Adi, sugdi sa pikas, balik man, nayat-yat. Isuwat ang taytayan. Kanya, basaha siya, sugod sa N. Nayat-yat. Sige sa ako niyo. Ang taytayan, nayat-yat. Taytayan, nayat-yat. Ayaw lang balik sa kalibutan. Diretso. Go, ay nag-og. Nga, og, kuwan. Og, walay supply. Go lagi. Keep on obeying. Nasabta na ito, Ison? Kaya pa, nakasabot yun mo? O, obey tas Ginoo. Ang gisugo niya na to, let's do discipleship. Let's rescue children. Let's do agak rescue. Let's cultivate our business. Amen? Because that is going to cultivate your disciple. Diba? To cultivate is to help them. To cultivate the soil. O sa ganing soil? Atong lawas. Atong kinabuhi. Morning soil. So, to cultivate, para mohumok ang pagsud sa pulong sa Ginoo, remove the worries. Unsay maka-worry sa tao? Walay budget. Wala kalala, basihin ninyo ba? Poverty is our enemy. So, let's cultivate our disciples. So how can we cultivate our disciples if we ourselves are hardened by poverty? Nga bisan ang pulong wa katubo na to. Mailan na nimo mga kaigsunan kung cultivated ka? Because the root of tithing is very smooth. Ano nimo may bawaan kung ang soil ba, which is your life, is cultivated? Kay ang tithing, mo man na siya ang kanang ilhanan ba? Temperature sa imuhang pagka-cultivated. Kung gahi pa gani ang paglusot sa tithes, pagkagahi sa yuta. Poverty. Kaya nga naman, hastang tithes, imo na kanon kay poverty lagi. So, we cannot cultivate them if we ourselves are not cultivated. Mo nagitudloan gyud mo mga kaigsunan. My job is not only giving you the word of God, but also to cultivate your life. Mo na ko malipay ko kung makita na ko nag-move. Unya akong basihan na is your tithing man. Kay hiya pa si yuta ani oh. Unya guess what, mga igsoon, sa ako ang pag-survey sa plantation. Plantation man mo. Kumusta ka? Cultivated or gahi? Kamu may makatubag ana? Na? Cultivated na ba mo o gahi gyapon? Mo na inyo ay kuan pero majority unsa man? Ako inyo pasultihon? Unya di man ta makaguba man na ninyo. Atong i-heal secretly. Nga ako ray makaibaw. Sabta ninyo igsoon? We need to address problem secretly. Di ba? Nindot kay mga igsoon, gibuhat na ni Christ, ato na lang ni ipadayon. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us, Lord, the ultimate grace. Success nga imong gihatag para namo, Lord. Success nga imong gidaog ngadto sa Calvary. Success nga imong ginaugan gyud. Success nga imong gastuhan sa imong kinabuhi. And karon naana namo ni Lord, tuguti kami. Tuguti ang ako mga kaigsuonan nga makapadayon sa pagkamatarong nga imong gibutang sa among kinabuhi. Help us, Lord, to honor you. Help us to praise you always. And to be an aid to our brothers and sisters and not to destroy their life. Thank you, dear Lord, for allowing us also to learn na kung makabuhat mi og sayop sa among kinabuhi. Please help us, Lord, to be discreet nga ang man of God ra makaibaw para ang healing process mas dali. Thank you, dear God, for the wisdom.
Thank you, Lord, for allowing us to learn and know because naay buluhaton nga dako kaayo. O gusto nimo nga daghan ang magbubuhat nga lig-on. Tabangin mi, Lord, nga makultivate mi tanan. And so that we could also cultivate ang mga soil nga matamnan namo sa imong pulong. Salamat kay Lord sa imong pagpakat-o namo nga ang pagpagahi nga gibutang sa yawa mao ang kalisod. Mao ang mga Kristohanon nga naa sa kalisod digid kalihok sa imong buluhaton kay niungot sila. Tabangin, Lord, ang matag-usa nga makultivated ang ilang kinabuhi so that they could freely move and serve you. Thank you, Lord, for the tithes and offering nga ma-evaluate namo ang among kinabuhi personally, individually. Bisan kami mismo maka-evaluate sa among kinabuhi nga na-cultivated ba mi o wala. Salamat kay Lord sa imong pulong nga ang tanan ini nga imong mando na agi kalabutan sa among pagtubo. Thank you, Lord, for rebuking us this morning. And I commit to you your people, O God, that as they come to the altar this morning, please help them to be honest and real, good Lord, sa ilang paganhi. Please bless our young people, O God, to understand that disobedience is the working of the devil in their lives, to destroy them. Daghan na kayo young people, Lord, naguba sa yawa. Please help our young people, O God, to go back to you, to defeat disobedience with obedience. Bless all the parents, O God, that they could guide their children to obey. By obeying you, by showing to them, O God, that there is a work that you have given us. Wala ra ka nagpaanhi namo para mulingkod og maminaw. Nagpaanhi ka namo, gihimo nimo ang simbahan, Lord, kay naay buluhaton. And help all the parents, O God, na makita nila, mapakita nila sa ilang mga anak ang obedience diha kanimo, O Dios. Thank you, Lord, for this altar call. Please bless your children, O God, as they come this morning. In Jesus' name. Amen. Amen. The Lord is talking to you. The Lord is maybe breaking your heart this morning. Why don't you